POV. Nagkunwari ako ng banyo para makapasok sa loob ng private room. Nang makita lumabas ang isang nurse ay kaagad akong pumasok sa loob. Madali ko lang namang nahanap ang pangalan ni Danica dahil siya ang kauna-unahan. Kaagad kong pinalitan iyon ng ibang sample hair and cotton buds na mayroong konting saliva. Nakaplano na ang lahat kagabi. Pumunta ako sa kapitbahay ng palihim na hindi nalalaman at napapansin ni Danica na lumabas ako ng kwarto. Nang madaanan ko naman sa sala sila Drake at Dustin ay pareho na rin itong mahimbing na natutulog. Mabuti na lang, gising pa ang kapitbahay namin dahil nanonood pa rin ito. Aanin mo ba yung buhok ng anak ko ha, Irish? Tanong ng kapitbahay ko. Wala po, meron lang kasi akong gagawin. Sagot ko dito. Pagkatapos ay lumabas rin kaagad at bumalik sa bahay. Miss, anong ginawa niyo sa loob? Paglabas ko'y napansin ako ng isang nurse. Unti-unti akong humarap dito at ngumiti. Magbabanyo ko sa ako tapos naligaw ako. Nakapasok tuloy ako sa loob ng laboratory. Pasensya na po. Yumuko ako para humingi ng pasensya. It's okay, miss. Sige, pasensya ka na kung napuna kita. Bawal kasi may pumasok sa loob ng laboratory. Pasensya na po talaga. Naligaw lang kasi talaga ako. Patuloy na paghingi ko ng pasensya. It's okay, miss. Yung banyo nga pala, kumanan ka lang, nandoon na ang restroom. Turo ng nurse sa pasilyo. Sige, salamat. Mula rito sa sala ay rinig ko ang pag-iyak ni Danica. Kawawa naman po sa Danica. Masyado siya nag-expect na magkakaroon na siya ng daddy. Biglang nagsalita sa tabi ko si Nana Rosa. Habang ako, guilty na guilty sa ginawa ko. Tama bang ginawa ko? Ngayon kinukuyog ako ng konsensya ko kung paano umiyak si Danica sa ospital nang umalis si Dustin. Ang selfish ko dahil ginawa ko ang bagay na iyon. Ang sama ko na bang ina? Pinaglayo ko silang mag-ama. Ginawa ko lang naman iyon dahil natatakot akong ilayo ni Dustin sa akin sa Danica. Masaya naman kami noon pero bakit ngayon hindi na matanggap ni Danica na hindi niya daddy si Dustin? Hindi niya natanggap na wala siyang kinikilalang ama. Binalingan ko si Nana. May dala siyang food tray. Kumain na po ba si Danny? Nana? Hindi pa po, ma'am. Ayaw niya nga pong kumain. Kagad ako napahilamos. 3 araw na simula nang nangyari at hanggang ngayon unti-unti lang kinakain ni Danica. Sobrang nag-aalala na ako and at the same time sobra akong nag-guilty sa ginawa ko. Sana naging masaya na ngayon si Danica sa piling ng ama niyang si Dustin pero pinagkait ko pa sa kanya iyon. Ang sama-sama ko. Paano ko nagawa ko sa anak iyon? Ngayon ko lang na-realize ang lahat at pinagsisisihan kong ginawa ko. Nadala ako sa takot ko. Ako na pa magdadala niya sa silid ni Danny, Nana. Tumayo ako at kinuha ang food tray na hawak ni Nana. Sige po, ma'am. Baka sakaling kumain na kapag kayo nagdala nito sa kanya. Dala-dala ang food tray na pumasok sa loob ng kwarto namin. Nadatnan kong nakadapa sa Danica at rinig na rinig ko ang mga hikbi nito. Nasasaktan ako dahil kasalanan ko kung bakit siya nagkakaganyan. Danica? Ngayon ang tawag ko. Patuloy pa rin ang paghikbi nito. 3 araw na siyang ganito. Nani, baby. Muli tawag ko. Inilapag ko ang dala ko sa side table at umupo sa kama. Hindi pa rin ito tumitigil sa paghikbi at hindi niya rin ako tinitingnan. Mukhang hanggang ngayon, nagtatampo pa rin siya sa akin. Danny, baby, kumain ka na. Malambing na sabi ko sa kanya. Ayoko po, mommy. Kahit umiiyak ay ramdam ko sa boses niya ang lambing. Baby, kailangan mong kumain. Ilang araw ka nang ganyan. Pag-aalala ko at saka hinaplos ang likod niya. Gusto kong makilala ang daddy ko. Bakit wala akong daddy? Bakit sila meron? Bakit ako wala? Mommy, nasan si daddy? Nasan ang daddy ko? Humarap na ito sa akin. Ako naman ay natigilan. Hindi ko alam kung ano sasabihin sa kanya. Ayaw niyang maniwala na wala na siyang daddy. Baby, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, di ba? Wala na ang daddy mo. No, mommy. Nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling ka lang. May daddy pa ako at gusto ko siyang makita. Mas lalo nag-alburuto ito at hindi ko inaasahang aalis ito sa kama at tatakbong palabas ng kwarto. Hinabol ko ito at nadatnan ko siyang binuksan ng TV sa sala. Gusto kong makita si daddy. Umiiyak na sabi niya. Alam ko na kung sino ibig niya sabihin. Si Dustin.
Si Dustin ang gusto niya makita kaya niya binuksan ang TV dahil minsan lumalabas ang commercial ni Dustin. Ngunit nabigo ang anak ko dahil hindi lumabas ang commercial ng taong hinihintay niya. Naghintay pa rin ito sa sofa habang yakap niya ang brown na maliit na teddy bear. Tinabihan ko ito. I'm so sorry, baby. I'm so sorry. Nagsimulang tumulo ang luha ko. Kaagad kong pinunasan. Sobrang nag-guilty ako sa ginawa ko kaya ngayon si Danica ang nasasaktan. Hindi ko dapat ginawa iyon. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Binalingan niya ako ngunit sandali lang. Daddy? Nakita ko ang ngiti sa labi ni Danica nang sambitin ng katagang iyon. I immediately looked at the TV screen. I'm not mistaken. Dustin was on live TV with a beautiful, sexy, white, curly-haired woman with gray hair. Napako ako sa kinuupan ko at hindi ko nagawang ibaling sa ibang paningin ko. Lalo na makitang nakangiti at tila masayang-masaya si Dustin habang katabi ang babae with holding hands na nakaupo kaharap ang lalaki nag-i-interview sa kanila. Sinulipan ko si Danica at naging malungkot ang mukha nito. Ibang-iba nung una niya makita ito sa screen ng TV. Nang makita nitong may kasamang babae ay biglang nagbago ang mood niya. May ibang girlfriend na si Daddy. Nakangusong sambit ni Danica. Malungkot ang boses niya. Ako na may muling ibinaling ang tingin sa screen. Pinanindigan na ni Danica na daddy niya si Dustin. Tama naman siya. Daddy niya nga si D. Mr. Wright, kaanong katotoong balita na nalalapit na ang kasal ninyong dalawa ni Miss Amy Lindsay? Tila kinikilig pa ang baklae na host. Nakangiting sinagot ito ni Dustin. Yes, darating na linggo ay kakasal na kami. It's a bit quick, but why take so long if we both love each other? Ngiti-ngiti na sagot nito habang pansin ko ang pagpisil niya sa kamay ng babaeng katabi niya. Napalunok ako at tila may kung anong pumiga sa dibdib ko nang marinig ang sagot ni Dustin na iyon. Hindi lang siguro ako sanay na marinig iyon mula sa kanya. Kaya lang siguro ganito ang pakiramdam ko dahil sanay akong marinig sa bibig niya ang katagang ako lang ang mahal niya. Pero may nagpapasaya na at may ibang nagpapatibok na sa puso niya. Yun ay ang babaeng katabi niya ngayon. Invited ba kami dyan? Pagbibiro pa ng baklang host. Sure. Ang babae na ang sumagot. Binalingan ko si Danica. Kaagad ko nilapitan ito dahil umiiyak na naman ito. Ikakasal na si Daddy. Umiiyak na sambit nito. Gagawa na siya ng ibang family. Hindi ko na siya makikita pa. Hindi ko na rin siya mayayakap. Hindi niya na ako babalikan. Dagdag pa na sabi niya habang patuloy ang pagtulo ng mga luha nito. Danica. Hinimas ko ang likod niya at saka niyakap siya na mahigpit. Nang medyo kumalma ay tumayo ako at pinatay ang TV. Hanggang sa makatulog si Danica sa sofa. Namamagana ang mga mata nito kaiiyak. Anong gagawin ko? Kailangan ko na bang sabihin ang totoo? Paano ko masasabi ang totoo kung ikakasal na si Dustin? Ayokong manggulo. Ayokong guluhin pa siya. Sabihin sa kanyang anak niya si Danica. Dinala ko si Danica sa kwarto niya. Nilapitan ko si Nana at kinausap ito. Kailangan ko ng makakausap. Ang bigat ng dinadala kong guilt sa loob ko. Nana, habang nakaupo kami pareho sa sofa, kapag hindi ko pa inilabas ito, baka sumabog na ako sa guilt na ginawa ko. Bakit, Ma'am Irish? Ano pong gagawin niyo kapag ikakasal na ang lalaking ama ng anak niyo? Tapos, yung anak niyo palaging umiiyak dahil gusto niya makita ang daddy niya. Natigilan si Nana at napatitig sa akin. Ikakasal na ba ang daddy ni Danica? Hindi po ang daddy ni Danica, Nana. Example ko lang po. Ano pong gagawin niyo? Pag-deny ko, huminga ng malalim si Nana. Siyempre sasabihin ko. Kung nahihirapan o palaging umiiyak ang anak ko dahil gusto niya makita ang daddy niya, bakit hindi ko ibibigay ang gusto niya, di ba? Mahal ko ang anak ko eh. Kaya gagawin ko kung ano makabubuti sa kanya. Kung ano makakapagpasaya sa kanya. Kahit pagkakasal ng ama ng anak ko sa iba. Hindi ko naman aagawin eh. Ipapakilala ko lang sa anak ko. Kahit para sa bata na lang. Nakangiting sagot ni Nana. I deeply sigh. Tama nga naman si Nana. Ngayon ko naliwanagan ang lahat. Dapat yun ang ginawa ko. Ang sama-sama ko pala talaga dahil ipinagkait ko iyon kay Danica. To
days later. Danica? Tawag ko nang hindi ko makita sa kwarto si Danica. Nadatnan ko si Nana sa kusina at nagluluto. Nana, nakita mo ba si Danica? Hindi anak eh. Baka nasa kapitbahay lang yun, naglalaro. Sige po Nana, hahanapin ko na lang po sa kabilang bahay. Lumabas ako para puntahan sa kapitbahay si Danica ngunit wala siya sa ibang bahay. Ang palagi nilang naman pinupuntahan ay ang katabi naming bahay. Ngunit ang sabi ng kapitbahay ay hindi nila nakita si Danica na pumunta sa kanila. Nasaan si Danica? Bumalik ako sa bahay ngunit wala pa rin siya sa bahay. Kinabahan ako. Napahawak akong bigla sa aking dibdib. Danica, nasaan ka na? Magkagabi na. Hindi na ako mapakali sa loob ng bahay. Kahit saan ko na kasi ito hinanap pero hindi ko nakita. Kung magsusumbong na kaya ako sa mga pulis. Nana, magsusumbong na ako sa pulis. Magagabi na pero wala pa si Danica. Baka kung saan na pumunta ang batang yun. Kabadong-kabado ako at hindi mapakali. Nagsuot ako ng jacket. Pagkatapos kong isuot ito'y tama-tama naman ang pagtunog ng phone ko. May tumatawag. Kagad ko sinugot ang tanging number na tumatawag sa akin. Hello? Hello? Anak niyo po ba si Danica, David? Boses ng babae ang nasa kabilang linya. Mas lalo akong kinabahan. Oo, ako nga po. Bakit po? Nandito po kasi ang anak niyo sa Laguna Hospital. Isinugod siya dito na mag-asawang nakasagasa sa anak niyo. Nanlaki ang mga mata ko at halos hindi makapaniwala sa sinabi nito. Malapit lang iyon dito. Ano? Bulalas ko. Mabuti na lang po at may nakakilala sa anak niyo dito. Pasyente rin dito sa ospital. Kaya natawagan ko kayo kaagad. Kailangan po ng anak ninyo ng dugo. Po? Anong kalagayan ng ano ko? Okay lang ba siya? Okay lang bang ano ko? Nalito na ako at halos hindi ko na alam kung ano itatanong ko dito sa sobrang lakas ng kaba ko. Kailangan po ng anak ninyo na masalinan kaagad ng dugo. Ang dami pong nawala sa kanya. Kapag hindi siya nasalinan kaagad ay baka... Sagot nito na kaagad kong pinutol. Ako? Nanginig ang boses ko. Pwede ako. Pupunta na kaagad ako dyan para masalinan ng dugong ano ko. Kaagad kong pinatay ang call at halos madapa-dapa na ako sa pagmamadali. Hindi ko na rin alam kung anong uunahin ko. Kasama ko si Nana na pumunta sa ospital. Kasalanan ko to. Kasalanan ko ang lahat kaya naglayas si Danica. Pagdating namin sa ospital ay halos manlumo ako na makitang may malaking sugat sa tuhod at may benda sa ulo ang anak ko. Nakahiga at walang malay. Kagad ako nagpatas ng dugo para matingnan kung pwede ako mag-donate sa anak ko pero nanghina ako nang malamang hindi ako pwede mag-donate sa anak ko ng dugo dahil hindi kami same blood type. 1 taon lang ang pag-asa mo ngayon, Miss David. Lalong-lalo na sa madali ang kailangan ng anak niyo. Ang ama niya. I'm sure kamatch niya ang ama niya. Kaya Mrs., kailangan mo kaagad papuntahin dito ang ama ng anak niyo para masalinan na kaagad ng dugo. Bagsak ang mga balikat ko sa sinabi ng doktor sa akin. No choice ako kundi puntahan kaagad bukas sa Dustin. Hindi ko alam kung paniniwalaan pa ba ako ni Dustin. Ang dami ko ng kasinungalingan sa kanya. Third person's POV. Congratulations, young man! Tapik ni Don Felipe sa balikat ni Dustin habang naghihintay sa altar. Maraming dumalo sa kanyang kasal. Isa-isa siyang tinapik sa balikat ni Aaron at Marco. Absent na naman sa kasal niya si Harold. Ang balita niya nagkaproblema ito kaya wala ito ngayon sa kanyang kasal. Congratulations, Di. Sa wakas, nakamove on ka na rin. Asar ni Marco. Biglang napawi ang kanyang mga ngiti na maalaala si Irish. Wala na siyang kahit nakatiting na nararamdaman pa para sa dalaga dahil sa ginawa nito sa kanya. Kailangan niya na rin kalimutan ito dahil may iba ng lalaki ito at yun ay ang ama ng anak nito. Matagal ko na siyang kinalimutan. Sagot niya kay Marco. Mabuti naman, dude. Nagising ka na sa obsession mo. Pangasar palalo ni Marco. Everyone was stunned to see that it was not his bride who was walking down the aisle. Hindi niya inaasama makita si Irish na naglalakad palapit sa kinaroroonan niya. Si Irish? Anong ginagawa niya? Bakit siya nandito? Halos hindi makapaniwalang sambit ni Marco. Lahat ay nakatingin kay Irish na naglalakad palapit sa kinaroroonan niya. Walang emosyon na tinignan niya ang paglalakad ni Irish. Nang makalapit sa kanya, doon niya napansin ang pamamaga ng mga mata nito. Mukhang kagagaling lang itong umiyak at hanggang ngayon may bakas na luha ito sa mga mata. What are you doing here?
Walang emosyon na tanong niya dito. Kahit nagaw na ni Irish ang atensyon ng lahat ay walang pakialam ito na lumuhod sa kanyang harapan. Nabigla siya nang hawakan nito ang kanyang kamay. I'm sorry, please. I'm sorry. Iligtas mo si Danica. Iligtas mo ang anak natin, please. Napako siya sa kanyang kinatatayuan. Tila tumigil ang lahat sa paligid niya nang marinig ang sinabi ni Irish sa kanya. Anak? Naguguluhan na tanong niya kay Irish. Irish POV. Habang sakay sa taxi ay walang tigil ang pagluha ko. Kailangan masalina na kaagad sa Danica ng dugo pero heto ako, nasa taxi pa rin dahil traffic. Pumunta ako sa mansyon ng Wright. Ang sabi ng gwardya ay ngayon ang kasal ni Dustin. Binigay nito sa akin ang location ng simbahan. Kahit makakagulo ko sa kasal niya, wala na akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ngayon ay maligtas ang anak ko. Maligtas si Danica. Bakit nagkataon pa na kasal ni Dustin? Sa wakas, umusod din ang mga sasakyan at nagtuloy-tuloy din ang taxi. Na makarating sa simbahan ay wala akong pinalampas na oras. Pagkatapos ko magbayad sa taxi, tinakbo ko na kagad ang simbahan. Maraming dumalo sa kasal at sigurado akong pagtitinginan nila ako. Bahala na. Wala na akong pakialam. Nakahinga ako ng maluwag na makitang hindi pa nagsisimula ang seremonya. Nakita ko si Kuya Marco, Kuya Aaron, katabi nito ang best friend kong si Ashley. Ang saya lang na makita ang best friend ko pero wala akong time ngayon na makapag-usap sa kanya. Ang tanging nasa isip ko ngayon ay ang makausap si Dustin at mailigtas ang anak namin. Hindi ko alam kung ano nasa isip ko kung bakit naglakad ako sa gitna ng simbahan. Naagaw ko ang lahat ng atensyon ng mga tao dito sa simbahan. Mula sa paglalakad ko, natanaw ko si Dustin sa altar. Hinihintay ang kanyang bride ngunit ako yung nakita niya kaya kaagad na kumunot ang noo nito. Nang makalapit sa kanila, kaagad ako lumuhod para magmakaawa sa kanya. Anong ginagawa mo? Nakakunot ang noo na tanong ni Dustin sa akin. Iligtas mo ang anak natin, please. Kailangan kita. Sunod-sunod na tumulo ang luha ko sa kanyang harapan. Nagkagulo sa loob ng simbahan. Halos hindi makapaniwala ang reaksyon ni Dustin sa sinabi ko sa kanya. Anak? Oo. Anak natin. Sagot ko. Natigilan ito na tila ayaw maniwala. Sa tingin mo maniniwala pa ako sa'yo, Irish? Nandito ka ba para guluhin ang kasal ko? Umalis ka na bago... Please, Dustin. Maniwala ka naman sa akin ngayon, no? Nagmamakaawa pa rin ako sa kanya ngunit sumenya siya at tila may tinawag sa labas. Namalayan ko na lang na may humawak sa magkabilang balikat ko. Dalawang lalaki. Tinayo nila ako at pilit na inaalis sa harapan ni Dustin. Umalis na po kayo dyan, miss. Nandiyan ang bride. Kailangan mo na umalis. Tila pabulong na sabi sa akin ng lalaking humahatak sa akin palayo. Umalis ka na, Irish. Hindi mo ba nakikita? Kasal ko ngayon. Huwag mong sirain. Mariina, sabi ni Dustin sa akin. Tuluyan ako na ilayo ng dalawang lalaki. Tumabi naman ako pero kailangan ko pa rin gumawa ng eksena dahil kailangan na ng anak kong masalina ng dugo sa araw na ito. Kapag pinatapos ko pa ang kasal na ito ay baka mahuli na ang lahat. Dustin! Sa abot ng makakaya ko'y sumigaw ako na halos buong loob ng simbahan ang nakarinig at maging sa labas ay umabot ang pagsigaw ko. Napalangon silang lahat sa akin, maging ang bride ay natigilan sa paglalakad. Mas lalo sumama ang tingin ni Dustin sa akin. Doon ako nakawala sa pagkakahawak ng dalawang lalaki sa braso ko kaya ginamit ko ang pagkakataon na iyon para makalapit muli kay Dustin. Who are you? Taas at salubong ang mga kilay ng bride na tumingin sa akin nang makalapit ako sa kanila. Hindi ikaw ang pinunta ko dito, kundi si Dustin. Sa inis ko dahil ayaw maniwala ni Dustin, ay nataasan ko ng kilay ang babaeng pakakasalan niya. Irish, ano bang problema mo? Seryoso ka ba? Sa araw pa ng kasal ko, magugulo ka? Ramdam ko ang inis sa boss ni Dustin. Kailangan ka ni Danica, please. Kailangan ka niya. Kailangan niya kaagad masalina ng dugo. Halos mapaos ang boses ko. Ano? Bakit ako? Gulong-gulo na tanong ni Dustin. Dahil ikaw ang mama ni Danica. Hindi ko na napigilan pa at naisigaw ko ito. Napatingin ako sa paligid na bigla mag-ingay ang mga bisita. What?
Totoo ba sinasabi mo? Hindi mo ba drama ang lahat ng ito, Irish? Natigilan si Dustin. Hindi pa rin siya makapaniwalang anak niya si Danica. Oo, anak natin. Anak mo si Danica. Nagsinungaling ako sa DNA test. Sa sinabi ko na hindi mo anak si Danica. Lahat ng yun kasinungalingan ko. I'm sorry. What the fuck? How did you do that? Dustin said firmly while clenching his fist. Wala na akong panahon para magpaliwanag, please. Iligtas mo si Danica. Kailangan ka niya. Nagmamakaawa ako. Kahit ilayo mo siya sa akin pagkatapos nito, okay lang. Basta maligtas mo lang ang anak natin. Halos malagutan na ako ng hininga sa pagpapaliwanag sa akin niya. Doon siya gumalaw na tila nalilito kung anong gagawin. Nasaan si Danica? Nasa ospital. Nawala na ako ng lakas. Sa wakas, naniwala siya. Shit! Sa ospital! Umigting ang kanyang panga. Sa Laguna Hospital. Nangihina na sagot ko. You lied to me 4 times, Irish. And this time, I don't know if I can forgive your lies. I'll just do it for Danica. If you think I've forgiven you, you're wrong. Nagmadali ito na tumalikod kahit pa tinatawag ito ng bride niya ay hindi man lang lumingon si Dustin. Mas lalo nagkagulo sa simbahan. Napayuko ako. I'm sorry. Umanin ko sa bride. Sorry. You ruined my wedding. Sorry. You even made us in a Dustin and I's wedding day. How dare you? Inis na sigaw nito sa akin. Sinubukan niya akong sabunutan ngunit nahawakan siya ng isang lalaki. Kahit pagalit siya ay binaliwala ko ito tinalikuran para lumabas ng simbahan para sundan sa Dustin sa labas. Tinakbo ko ang palabas ng simbahan ngunit na makalabas ay hindi ko na mahanap sa Dustin. Mukhang nakaalis na siya. Pumarang kaagad ako ng taxi nang makalabas sa church area. Hinatid ako nito sa bus station. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko habang papasok ng ospital. Ang buong akala ko'y wala pa si Dustin ngunit nasilayan ko siya nang buksan ang pintuan ng room ni Danica. Nanlaki ang mga mata ko nang nilapitan niya kaagad ako at buong akala ko'y susuntukin niya ay hindi pala. Napapikit ako. Narinig ko na lang ang malakas na pagsuntok niya sa pader ng kwarto na kinaroroonan ni Danica dito sa ospital. Anong klaseng ina ka, Irish? Kuyom ang mga kamao nito at nanlilisik ang mga mata. Nang bumaba ang paningin ko sa kanyang kamao ay tumutulo ang dugo nito dahil sa pagsuntok niya ng malakas sa pader. Hindi ako nakapagsalita habang sunod-sunod ang pagluno ko. Hinawi niyang aking mukha at pinatagilid ito para tingnan ko ang kinaroroonan at kalagayan ni Danica. Nakikita mong kalagayan ng anak mo? She's unconscious because of you. Sinabi sa akin ng kasama niyo sa bahay na nagliya si Danica. Hinahanap niya sa iyo ang daddy niya. Kahit nakikita mong umiiyak ang anak mo, wala ka talagang balak na sabihin sa kanya ang totoo. Napahila mo sa sariling palad si Dustin. Natatakot ako. Natakot ako na baka ilayo mo siya sa akin. I'm really going to keep her away from you now because you're a fucking useless mother. Lumapit siyang muli sa akin at sinigaw ang katagang iyon. Hindi mo sasabihin sa akin ang totoo kung hindi pa nag-aagaw buhay ang anak mo? Kung hindi mo pa ako kailangan, mananatili ang pagsisinungaling mo? Hindi mo man lang iniisip si Danica? Did you see how excited she was when she saw me? She's so eager to have a father. Patuloy na galit na anya sa pagbubukha ko. Sorry. Napayuko ako. Your sorry can take away my anger towards you now, Irish. If something happens to my daughter, you are responsible for everything. It's your fault. If only you had told me the truth. If you had only told me that Danica was my daughter, this wouldn't have happened. Napaka-selfish mo, Irish. Hindi ko alam kung paano kita nagustuhan. Ngayon, unti-unti kong nalalaman ang ugali mo. Wala na. Wala nang natitirang pagmamahal pa para sa'yo. Iniwan niya akong nakatulala habang bagsak ang mga balikat at nakaawang ang labi. 2 araw na kami nasa hospital at nagising na rin si Danica.
Nandito na rin ang mommy at daddy ni Dustin. Maging si Don Felipe ay nandito rin at maging si Drake. Nang imulat ni Danica ang kanyang mga mata ay kaming dalawa ni Dustin ang nasilayan niya. Sumilay ang ngiti sa labi ko. Makita ko lang na maayos at gising ng anak ko, masaya na ako. Mommy, mahina sambit ni Danica. Bumaling ang tingin niya sa kanyang daddy. Danica, how do you feel? May masakit pa ba sa katawan mo? Tanong naman ni Dustin. Umiling-iling si Danica. Bakit po kayo nandito? Nandito po ba kayo dahil... Nandito ako dahil ako ang daddy mo. Putol ni Dustin sa kataga ni Danica. Natigilan si Danica at naglandas sa mga luha nito mula sa kanyang mga mata. Totoo po ba? Daddy ko po kayo? Halos hindi makapaniwala si Danica. Bakas sa labi niya ang mga ngiti. Yumuko si Dustin at niyakap si Danica kahit nakaupo ito sa patient bed. Yes, Danica. Nandito na si Daddy. Makakasama mo na si Daddy, baby. Sambit ni Dustin habang niyakap ito. Sunod-sunod na rin na tumulo mga luha ko. Tumalikod ako tinahak ang pintuan para lumabas. Palabas na ako nang marinig kong pagtawag ni Danica sa akin. Mommy! Napalingon ako. Napapikit ako ng mariin. Sasanayin ko na ang sarili kong hindi kasama sa Danica. Mapait akong humarap sa anak ko. Saan ka po pupunta? Sa labas lang, baby. Bibigyan ko lang kayo ng time ng daddy mo. Sagot ko dito habang patuloy ang pagpatak ng luha ko. Hindi niyo po ba ako yayakapin? Lumingon sa akin si Dustin. Siyempre, baby. Ihahag ka ni mommy. Nagmadali ako lumapit sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Ito na siguro ang last na yakap ko sa kanya. Pagkatapos nito, tuluyan ang ilalayo ni Dustin sa akin si Danica. Tanggap ko na rin naman. Pero habang papalapit ang araw na lalabas si Danica sa ospital, ay naiisip kong hindi ko kaya. Hindi ko kayang hindi makita o makausap ng ilang araw ang anak ko. Pero dahil yun ang sinabi ko kay Dustin, nang pagkausapan ko siya sa simbahan, ay baka yun ang gagawin at hihingin niyang kapalit. Ngayong araw ang labas ni Danica. Diretso na sa bahay ni Dustin. Hindi ko pa rin alam kung anong plano ni Dee. Hindi kasi kami nag-uusap na muli pagkatapos ng paninigaw niya sa akin. Pumasok ako sa loob ng kinaroroonan ni Danica para magpaalam. Nadatnan ko ito nanonood ng TV at inilipat kasi ni Dee, si Danica sa private hospital. Mommy! Ngiting-ngiting bati nito sa akin. Lumapit ako at saka niyakap siya na mahigpit. I love you, baby ko. Huwag mong iisipin ay di ka mahal ni mommy, okay? Mahal na mahal kita. Hinalikan ko siya sa kanyang noo. Mahal na mahal rin po kita, mommy. Kayong dalawa ni daddy. Masayang-masaya po ako kasi mabubuo na po tayo. Natigilan ako sa sinabi ni Danica. Ang buong akala niya mabubuo na kami. Napangiti na lamang ako. Ayoko sabihin sa kanya na hindi ako kasama sa paglipat niya sa bahay ng daddy niya. Tinitigan ko ito. Nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan ay kaagad ako napalingon doon. Iniluwa mula doon sa Dustin. Nakangiting nakatingin kay Danica. Ni sulyap sa akin ay hindi niya nagawa. Handa ka na ba, baby? Tanong ni Dustin sa anak namin. Tila na out of place ako. Handa na po, daddy. Excited na po ako. Masayang sagot ni Danny. Excited ka na rin po ba, mommy? Baling sa akin ni Danica. Ha? Napatingin ako kay Dustin pero hindi niya malang ako tiningnan. Ang sabi ko po, kung excited na rin po ba kayo na umuwi o lumipat sa bahay ni daddy? Hindi ako nakasagot. Yes, baby. Super excited ng mommy mo. Sa Dustin ang sumagot. Napatingin na naman ako sa kanya pero kahit sulyap ay hindi niya nagawang sulyapan ako. Natuwa naman ako sa sinabi niya. Ibig ba sabihin nito hindi niya susundin ang sinabi ko sa kanya sa simbahan? Na kahit ilayo niya sa akin sa Danica ay ayos lang sa akin? Ibig niya ba sabihin isasama niya ako? Danica, kakausapin ko lang ang mami mo. Paalam ni Dustin. Tumayo ito at lumapit sa akin. Let's talk.
cold na pagyaya niya sa akin. Nauna itong lumabas, saka ako sumunod sa kanya. Sinarado kong pintuan at nadatnan ko siyang nakasandal sa pader habang nakapamulsa.